Okay, Landers update ho tayo dito ngayon. Time check, alas 9, December 14. Tingnan natin kung anong meron sa loob. I mean kung gaano pa rin madami pa rin ba tao. Malamang no. So tanong ko, sagot ko, marami pa rin ba tao ang nag-grocery, pumapasok sa Landers Superstore, membership shopping, at kung marami pa rin bang mga nagpapamember. So pansin ko parang marami pa rin mga nagpapamember, oh. Marami pa rin nagsa-sign up up to this day. So pang ilang araw na ba ngayon? So sila ay nag-open noong December 4. So 4. So ika-11th day nila na mag-open. 'Di ba? So 11th day mag-open. So hanggang ngayon meron pa rin mga nagsa-sign up for membership. So yun know, hanggang ngayon ay marami pa rin tayo nakikitang mga nakapila or nag-sign up no for membership. So yun. So expected natin ito nasa mga 300,000 na siguro no yung bilang nung sign up for membership dito sa Landers Shopping or Landers Superstore Davao City branch. So time check tayo, mag-alas 10 na no, 9:10 ng gabi. Pero dami pa rin tao. So try natin pumasok dun sa loob at titinan ko lang yung item na gusto kong bilhin. Latest update, December 14, alas 9 ng gabi, Landers Superstore Davao City branch. Yung mga paninda bago na naman dito na area. Pero huli ko nang gawin yung gusto kong bilhin kasi nagka-canvas ako no. Titingnan ko lang yung mga prices. Kino-compare ko yung price dun sa shopping mall at dito sa Landers. Pero parang gusto ko muna kayo iikot or unahin ko muna yun bago pa tayo maabutan ng close. So puntahan na muna natin appliances. Asa na yun? Makahiram og bangko ka lang. Nice. Ito sa number 3. Number 3. Okay. Fights. Laing laing ay tawag gani. Display lang naman, di ba? So kaya ito yung bali bibilhin natin to kasi sa ibang kasi nito nasa mga 3,000 plus 4,000 almost. I mean 3,000, 2,000. Basta lang ito ngayon dito naka 999 pesos lang siya. So bibilihin na natin to. So ito yung pangregalo. Siyempre ako kasi yung tipo sa tao na kapag once ako yung nagre-regalo, kailangan durable, maganda, hindi yung regalo na naman yan di ba? So talagang pinapahalagahan ko yung taong bibigyan ko ng regalo. So ito, pang talaga to, ganda ng hindi siya pang lang, hindi siya smuggled. Yun so ito yung kinuha natin. So 2,200. Meron kasi akong balak na bilhin na isa din Ganon din ang brand yun. Pero yung difference kasi ng presyo parang nasa 2,000 pesos. Tapos siya, hindi siya walang sale no. Parang meron yata ang sale, parang 10 yata o 20%. So pa rin 1,000 plus. So buti na lang talaga ngayon napunta ako dito para mag-update no. So ito nakita natin na ito na bilhin natin. Kasi si Landers, mga SNR, yung dalawang yan, pag sinabing naka-sale, sale talaga yan ha. Hindi dahil sa last item or yung sira, may damage. Okay, so ito na, time check tayo. It's 9:20. 9:20 ang ating time check. So malapit na. It's 40 minutes to go. Mag-alas 10 na. So may kita natin kung sarado na ba talaga sila hanggang 10. Pero pinamati tanong mamaya kung maaring kung nyari ako lalabas na. Yun, so yun yung gusto kong bilhin ulit dito. 2,000 pesos ang isa. Tapos naka-sale siya ng 50%. Yun ang tinutukos ko sa inyo na. Yun ang sinasabi ko na yung membership natin, ako sa akin 500 kasi. Kuha ko nito sa Manila, 500, naka-promo siya. So yung 500 na yun, wala, bawin-bawi na. Nakapagpagupit na ako, di ba? Doon pa lang, panalo na.
Tapos nakapag-experience pa ako, na-enjoy ko pa yung ano, shopping. I mean, window shopping pala. Nakapamili na ako ng tissue. Ano ba nabili ko to? Tubig, tissue. Yun, dalawa lang, no? Tissue, tubig, yung essential. Tsaka ito ngayon, electric fan. So ito na yung lugar, wala nang tao masyado kasi pauwi na. Tapos balikan pala natin, shout out natin si Vanessa Vanessa Martwork. Sorry ako, hindi ko mabanggit na maayos yung apelyido. Pero shout out kaya Ma'am Vanessa Martwork. Basta ano, yung cheese daw, tingnan natin yung mga cheese nila dito. Kung anong meron. Ano na lang to, no? Okasyon na lang to, isabay na natin. So dito tayo sa mga frozen foods. So hindi lang pala cheese yung titingnan natin dito, no, kung magkano yung presyo. Pati Yakult na rin, no. Tingnan natin kung magkano, kasi sa kapitbahay ay 12 pesos. Wala naman Yakult dito eh. So ano na tayo, cheese. So, diretso na tayo sa may cheese area na lang. Wala pa yung nakitang Yakult. Baka inubos na, no? May nag-hoard. Okay, ito yung mga cheese area. So, saan tayo mag-uumpisa? Baka sa buy one take one. Buy one take one. Okay. So, dito naman ay mga processed foods. Processed frozen foods, mga hotdog, sausages. So dito na tayo sa mga cheese area nila. So shout out kay Vanessa Martwork. Okay, so ano meron sa taas? Ito ha, panigurado itong mga cheese dito ay maaaring yung iba rito ay first time kong makita. First time kong ma-encounter. Siyempre, wala namang cheese ano, no? Wala namang ganitong mga cheese na makikita sa Great Wall Trading. Okay, buksan natin mas malapit. So ito siya ang hindi ako sure ha kung itong si Arla Gouda slices 150 grams kung ito ba yung 197 pesos, kung ito ba siya, no? So tingnan natin yung yung kanyang barcode na lang. So dito sa barcode na 127.25 pesos ay ang kanyang barcode ay nagtatapos sa 13089. Tingnan natin kung 13089 ba nito. So hindi siya 13089. So ibig sabihin hindi ito si Arla Gouda slices, no? So ito lang yung mga cheeses din na makita natin. So magkano? Ito na lang kung familiar nyo to. Baka familiar nyo, no? Si Arla Gouda slices 150 grams. So 197 pesos. Yung ibabaw dairy cream yun eh, butter. So ito naman ay Arla Gouda slices naman na ano to, ba't pare-pareha? 150 grams 197.25, parehas lang, no? Baka ito yun Arla mozzarella cheese, baka ito yung 150 grams. Wala, pasensya na ha, so hindi ko kabisado ang mga cheese pang ano yan, siguro pag rich kid. Wala eh, hanggang ano lang ako lagi ha, Great Wall Trading lang, kaya pasensyahan nyo na, hindi ko familiar yung mga cheese na gaya nito. Ang alam ko lang na cheese, Eden cheese, tsaka yung yung isa yung color blue, pero Eden talaga eh. So yun, Arla, cheddar, emmental. So presyo tayo ha, 197 pesos ang Arla Gouda slices 150 grams. Ang presyo 197. Tapos dito naman sa baba ang Arla Natural Havarti. Ganyan ang mga pangalan, no? 138 naman ang kanyang presyo ngayon. So naka-discount siya, no? Naka-sale from 197. Okay. Tapos sa baba, ganun pa din, emmental. Ito naman, Arla Pizza Topping Shredded. Okay, ito yun. Ito siguro yun, shredded, no? Tama ba? 1988 yung kanyang last, hindi rin, no? Ewan ko na, bahala kayo dyan. Basta, finish ko na lang yung ating, wait.
Okay, finish ko na lang yung ating mga nakikitang cheese dito. So 245 naman. Arla Natural Tex-Mex Shred. Bahala na kayo dyan. Basta maraming cheese dito, syempre Landers, no? So yung nagtatanong kasi si Ma'am Vanessa Markwick na kung ano daw, kung wala ba, bakit parang wala daw cheese. Sabi ko meron. Landers to eh. SNR Landers, meron talaga yan, imported cheese, no? From mga westernized or western union na mga cheese. Western union. Yan lang, oh. Kasi hanggang Eden cheese lang ho talaga ang afford ng inyong abang lingkod na si Gala the Explorer. So pag green, color green, ano yan eh, discounted. So yun na, dito is mga na siya, mga ham or hamon. Okay. So tapos na tayo sa cheese, yun na. We're done. So ano lang, isang room, isang kwarto lang ng ng cheese. Isang shelf. So akala ko talaga hanggang dito cheese. So dito naman na area, yan na nga, mga butter. Okay. Pure Irish butter. So syempre ako ang alam ko na butter, dairy cream. Tsaka yung yung isa pa, yung butter, no, na tag 45 pesos. Dairy cream, tsaka basta yung isa nakalagay butter talaga para hindi siya branded. Anyway, so yun ang okay na tayo dito. Uwi na siguro tayo. We're done. So mag-aalas anong oras na? Mag-aalas 10 na, oh. So we have to go. So nga pala, yung lechon manok pala, natikman natin. Hindi ko siya trip. Oh, hindi ko siya type. Shout out dyan. Sino ba nakatikim na ng lechon manok sa Landers Superstore? Hindi ko siya nagustuhan. So siguro try ko rin tikman yung sa may SNR at nang mai-compare natin kung sino nga ba ang may pinakamasarap na lechon manok or roast chicken. So, ang natikman natin dito is yung may herbs. Asa na yon? Hindi siya spicy. Herbs lang siya, herb. Asa na yung may herbs? Wala nang may herbs, no? So, yun yung natikman natin. Wala, normal, siya, tabang na parang. So, hindi ko siya nagustuhan. So, ibig sabihin, hindi na ako bibili ulit nun. So, hindi ko siya type. Iba pa rin talaga yung yung mga lotong Pilipino sa labas na natin, roast chicken na napakadaming sodium. So yun kasi yun parang organic, hindi masyadong maalat, basta tabang, hindi siya masyadong maalat, matabang talaga. Yun yung impression ko sa lechon nila dito sa Landers. Okay, so thank you. Ganun lang siguro kapag nasanay tayo sa natin, pagkaing Pinoy. Ang hilig talaga natin sa mga strong flavors, super strong and very savory. Palibasa kasi ang mga ulam natin dito ay design talaga siya para sa kanin, pang partner, di ba? So yung yung lechon na yon, yung roast chicken na yon ay hindi siya, kahit walang kanin okay lang kasi hindi siya maalat. Wala talaga siyang alat. Okay, so we're done. Thank you for watching. So hindi na matao kasi nga ay pauwi na yung mga tao. So mag-alas 10 na. So aasahan natin to dito kapag weekend talaga, like Friday, which is napuntahan na natin yung Friday na-experience natin kung gaano kadaming tao, which is sobrang daming nga talaga. And pangalawa, holiday season, no? So good luck. Kawawa yung natin dito, ating mga cashiers. Talagang bubugbog sarado sila dito sa kanilang punching. Pero siguro meron sila matatanggap na malaking compensation and bonuses kasi nga Pasko. So that's all for today's video. Thank you for watching and bye bye. At syempre puntahan pa pala natin, daanan natin sandali yung kanilang dining area. Okay, ito yung Landers Central dining area. So wala nang tao masyado. Syempre nga pauwi na nga. Wala nang pila. So thank you for bye bye and see you sa susunod na mga update na mga vlog featuring Landers or kahit saan, depende sa trip natin, no?